أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Binabati ko po kayong lahat ng isang pandaigdigang pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano ang Islam? Maraming tao ang may maling akala tungkol sa Islam. Meron silang mga misconception or misinformation patungkol sa Islam. Akala nila isa lang ito sa napakaraming relihiyon sa mundo. Parang isang label, no, isang katawagan na pipiliin mo depende sa nakasanayan mo o sa kinalakihan mong kultura. Pero mga kababayan, mga kaibigan, ano nga ba talaga ang Islam? Unang-una, Islam is not just a religion. It's a complete way of life. Kompletong pamamaraan ng pamumuhay. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa pananampalataya o kaya paniniwala sa Diyos, no? Ang Islam ay isang sistema ng buhay na sumasaklaw sa lahat, mula sa personal na pananampalataya hanggang sa paraan ng pakikitungo sa pamilya, kaibigan, at lipunan. Ang Islam ay hindi lang paniniwala na itinuturo tuwing linggo o tuwing Biyernes, no, sa simbahan. Ito ay isang gabay sa araw-araw na pamumuhay. Mula sa paggising mo sa umaga hanggang sa pagtulog mo sa gabi. Ngayon, bakit mahalaga ang Islam? Bakit mahalaga ang Islam sa mga tao? Kasi maraming tao ngayon ang nasa krisis ng kanilang pagkatao. Laging may kulang, laging may puwang sa kanilang mga puso, sa kanilang buhay. Kahit pa na marami silang pera, masaya sa social media, o meron silang magandang career, pakiramdam nila may hinahanap pa rin sila, no? Hindi pa rin buo. Bakit? Yun ang tanong. Dahil hindi sapat ang material na bagay para mapunan ang tunay na kahulugan ng buhay. Hindi po sapat yung mga material na bagay. Lahat tayo dumadaan sa ganitong mga tanong, no? Tanong tungkol sa ating pagkatao, tungkol sa ating buhay. Ano ba talaga ang purpose ng buhay? Ito yung pinakaunang tanong. Ano ba talaga yung layunin ko? Bakit ako nandito sa mundo? Bakit tayo nabubuhay kung mamamatay rin tayo sa huli? Ano ang mangyayari sa atin pagkatapos ng kamatayan? Ito ang isang bagay na malinaw na sinasagot ng Islam. Ang mga katanungang ito, nililinaw, sinasagot ng Islam. Sa Islam, hindi mo kailangang manghula, no? Hindi mo kailangang manghula kung ano ang kahulugan ng buhay. Dahil dito, meron kang malinaw na direksyon. Hindi mo kailangang dumaan sa trial and error. Mag-e-eksperimento ka para lang malaman kung ano ang tama at mali. Sa Islam, mayroon ang itinakdang gabay para sa sangkatauhan, para sa iyo. Meron na itong gabay, inihandang gabay ang Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya isang roadmap na sigurado at walang pagkakamali. So, simple lang naman ang mensahe ng Islam.
Ang mensahe ng Islam ay mabuhay, no? Mabuhay tayo sa mundo na ito ayon sa tamang landas. Okay? Isang buhay na may direksyon. Isang buhay na hindi lang umiikot sa pansamantalang kaligayahan. Isang buhay na nakaayon sa natural na layunin ng tao. Sa madaling salita, mga kaibigan, ang Islam ay ang tamang paraan ng pamumuhay. No? Ito ang tamang paraan ng pamumuhay na isinulat mismo sa likas na disposisyon ng bawat tao. Kaya kung minsan, kahit hindi mo pa gaanong alam ang Islam, may nararamdaman kang koneksyon dito. Parang merong familiar na pakiramdam. No? Dahil ang mensahe nito ay nakaugat mismo sa iyong kaluluwa. Hindi ito bago. Hindi ito isang modern ideology. Hindi ito isang bagong philosophy. Ang Islam, ito ang original na paraan ng pamumuhay na laging nandyan mula pa noong simula ng sangkatauhan. Ang Islam, hindi lang ito simpleng relihiyon, kundi ito ay buhay na prinsipyo. Okay? It is a living principle. Sa karamihan ng pananaw, ang relihiyon ay isa lamang set ng paniniwala na sinusunod ng isang grupo ng tao. No, parang isang membership club o kaya membership group kung saan may rules na dapat kang sundin at ritual na dapat gawin. Ito yung akala ng iba. Pero sa Islam, hindi lang ito tungkol sa paniniwala. Ang Islam, ito ay nagbibigay ng moralidad, hindi lang tungkol sa paniniwala, kundi sa tamang pag-uugali at asal. Hustisya. Ang Islam ay isang sistema ng batas at pamamahala na patas para sa lahat. Edukasyon, no? Ito ay nagtuturo ng tamang kaalaman at paggamit ng katalinuhan ng ating utak, pag-iisip. At meron din itong disiplina. Hindi lang isang ideya, kundi isang lifestyle na may malinaw na direksyon. At dapat nating tandaan na ang Islam ay hindi lang ito para sa moske, no? Para sa masjid. Ito ay para sa buhay, sa buong buhay ng tao. Kung paano mo pakikitunguhan ang pamilya mo, para sa negosyo. Kung paano ka magiging tapat at patas sa paghahanap buhay, maging sa pagtatrabaho. At ito din ay para sa lipunan. Kung paano ka magiging mabuting mamamayan at makatulong sa iba. So, ito ang dahilan kung bakit hindi lang mga Arabo o mga taga Middle East ang mga Muslim. No? Ang Islam, ito ay para sa lahat. Para sa lahat. Para sa lahat ng lahi, lahat ng tao, lahat ng panahon. Pero hindi ba istrikto ang Islam? Ito yung madalas na tinatanong. Maraming nagsasabi na ang Islam ay puno ng batas, maraming bawal at parang mahirap sundin. Pero balikan po natin ang isang simpleng konsepto. No? Anumang sistema na walang mga alituntunin, batas na sinusunod at pinagbabawal, anumang sistema na wala nito ay magulo. Tingnan mo ang mundo ngayon. Dahil maraming tao ang gustong mabuhay ng walang patakaran,
Ang resulta is kawalan ng direksyon, gulo sa lipunan, kawalan ng tunay na kasiyahan. Sa Islam, may malinaw kang batas para sa ikabubuti mo. May malinaw kang batas para sa anumang magdudulot sa iyo ng kaligayahan at kasaganahan sa mundo na ito. May gabay kung paano maging mabuting anak, mabuting asawa at mabuting kaibigan. May tamang paraan ng pakikitungo sa pera at kayamanan. May disiplina sa pagkain, pananamit at asal. Ang mga alituntunin ng Islam ay hindi para pahirapan ka, kundi para protektahan ka. Halimbawa, bakit bawal sa Islam ang alak? Dahil ba gusto tayong pigilan ng Diyos sa ating kaligayahan, sa ating kasiyahan? Hindi. Bawal ang alak dahil ito ay dahilan ng maraming problema. Katulad ng aksidente sa daan, krimen, at pagkasira ng pamilya. Bakit may dress code sa Islam? Dahil ba para higpitan ang mga tao? Ang sagot ay hindi. Dahil ito ay proteksyon laban sa exploitation at objectification. Lahat ng ipinag-uutos ng Allah sa Islam, dito sa relihiyong ito, ay may dahilan. At ang dahilan ay para sa ikabubuti ng tao. Ngayon, bakit Islam? Maraming relihiyon at paniniwala sa mundo. Pero ano ang pinagkaiba ng relihiyong Islam sa kanila? Well, ito yung iilan sa kaibahan. Una, Islam is logical and rational. Hindi mo kailangang maniwala ng walang basihan. Lahat ng aral nito ay may paliwanag na may katuturan. Pangalawa, Islam is unchanging. Hindi ito tulad ng ibang paniniwala na nagbabago depende sa uso o sa panahon. Ang tama ay tama at ang mali ay mali kahit anong panahon pa ang dumaan. Pangatlo, Islam gives a real peace. Maraming nagsasabi na ang Islam ay mahigpit, pero ang totoo, ang Islam ay susi ng tunay na kaligayahan dahil malalaman mo ang iyong layunin at hindi ka na maliligaw. Ngayon, na alam mo na ang Islam, ano ang gagawin mo? Baliwalain mo ba lang ito or hindi ka magbibigay ng pansin? O bibigyan mo ng pagkakataon ang sarili mong hanapin ang katotohanan? This might be the most important moment of your life. And here's what I advise you to do next. Una, mag-isip ka ng malalim. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang hinahanap ko sa buhay? Pangalawa, basahin ang tungkol sa Islam. Magsaliksik patungkol dito. Huwag kang umasa sa mga sabi-sabi. Alamin mo mismo sa mga mas nakakaalam nito. Pangatlo, huwag kang matakot magtanong. Kung may katanungan ka, hanapin mo ang sagot. And kung umabot ka sa punto na ito sa pakikinig, maybe this is your sign. Maybe it's time to open your heart and your mind. At kung gusto mo pang malaman ang tungkol sa Islam, well, mag-usap tayo. This might be the beginning of something life-changing for you. Kaya kung meron kang katanungan, mag-message lang po sa ating page. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.